Gumuho ang malaking bahagi ng bundok sa Kapangan, Benguet dahil sa walang patid na ulang dala ng habagat. Hindi na madaanan ng isang kalsadang natabunan ng guho. Live mula sa Tublay, Benguet, nangungun sa balita si Mon Gualvez, exclusive. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan at kumusta yung mga residente? Jiggy, nandito kami ngayon sa boundary para naman sa papanik ng Atok, itong pinaka-boundary or pinaka-papasukan ng Baguio Bontoc Road. Dito kasi madalas naiipon yung mga sasakyan, oras na magkaroon ng mga landslide at isara, no, pansamantala yung bahagi dito nga sa papunta. Kasi maraming mga provincial road ang talagang nadali dahil nga sa walang tigil na ulan at nagkaroon ng landslide dito sa malaking bahagi ng probinsya. At ito yung pinangangambahan ngayon ng mga na-isolate na halos ng mga barangay dulot ng landslide dahil bumubuhos na naman ang malakas na ulan sa mga oras na ito dito sa probinsya. Tila binuldozer ng ulan, Jiggy, mga kapatid, yung bahagi ng bundok na nakita namin sa Benguet. Malaking bahagi kasi nito ang natapyas at gumuho. Toneladang lupa na tumausdos. May backhoe pa nga na nasa ibabaw daw noon ng baba na rin. Nilamon na rin ng lupa ang bahagi ng Amburayan River. Kaya naman kapansin-pansing mas lumakas tuloy yung ragasan ng tubig doon dahil sa pressure matapos ang masaklap kasamang naglaho ang bahagi ng provincial road sa lugar. At dahil sa nangyaring landslide, literal na naputol itong kalsada. Higit 200 metro yung haba ng provincial road na yan, nakasamang nabuwal ng mga gumuhong lupa mula sa bundok. Jiggy. At Mon, dahil sa pagkaputol ng kalsadang yaan, anong mga lugar ang apektado dahil dyan? Well, Jiggy, mula sa 3 magkakaibang bayan dito sa Benguet, ang pinado at halos ma-isolate na nga. Isa na rito, itong barangay Buklob. Buti na lang daw at may signal pa ng telepono sa lugar kaya kahit papano, nakukumusta sila ng Kapangan LGU sa pamamagitan ng video call o ng text. 10 araw din ng landslide. Ang problema hindi pa nga tuluyang nakakabangon. Heto uli ang banta ng mga pag-ulan. Meron naman daw pwedeng daanan, Jiggy. Iikot ka ng mga bayan dito sa Benguet at aabuti ka na nasa 3 hanggang 4 na oras. And the worst part is, hindi daw ganong kaligtas para daanan yan at din ng Buklawan. Kung magtuloy-tuloy ito, natatakot na rin kaming bumiyahe doon palabas dito. Gaya ng mga vulnerable na mga pasyente kung sakaling may tatakbo kami. Mahirap yung daan, yun ang kinatatakot namin kasi may mga dito May mga seniors, may mga karamdaman. At Mon, ngayong hindi nga madaraanan yung ilang bahagi ng kalsada dyan, ay anong plano ng LGU? Paano ang paghatid ng tulong o yan yung binabanggit ng isang residente? Kung may aberya, paano sila ma-evacuate? Actually, Jiggy, closely monitored naman emergency, matutugunan kaagad. Pero aminado sila na talagang pahirapan. Nakapag-abot naman daw sila ng ayuda, pero 2 beses pa lamang dahil talagang yun nga, inikot din nila talagang mano-mano talagang dinaan yung mga ayuda para kahit paano sa mga apektadong pamilya dito sa lugar. Pero yun nga, kahit sila, sinasabing hindi ito madali at baka nga itong ulang ibabagsak naman ng habagat ngayong darating na weekend sa probinsya. Pakinggan natin ang pahayag ng lokal na pamahalaan. Pagka sa ganitong kalakas na ulan, sigurado matatagalan na yung pagkumpuni or pagsasayo sa kalsada. Ang mangyari doon, mahihirapan tayo sa paghahatid ng tulong. Yung mga ating mga residente doon, siyempre, mahihirapan din sila. Samantala, Jiggy, sa barangay sentral ng parehong bayan, ilang bahay at establishmento naman ang literal na humiwalay sa kalsada. Nagkaroon kasi rito ng tinatawag na sinking o paglubog ng lupa. Tigil pa rin na ulan. Ang mga gusali abay parang nilindol sa dami ng sira. Nagkabitak-bitak.
dinadaanan. Kaya hindi na muna ito pinatitirhan sa mga residente. At dahil din dito, humihiling na ng tulong ang mga taga-Kapangan. Ako naman ay nananawagan, sana'y mapansin yung ating kalagayan dito para naman mabigyan kami ng pundo para sa pagsasaayos ng mga nasirang nasirang daanan, tapos yung mga bahay. Ngayon, nadadaanan pa naman actually yung mga major roads and national highway lalo sa mga papasok at palabas hamon sa mga motorista ay yung mayat-maya rin na nababalot ng makapal na hamog or fog ng lungsod. Kasama na rin dito sa parts of Benguet dahil nga rin sa mga problema kapag ganito nagtuloy-tuloy daw yung buhos ng ulan, aberya pagdating sa kalsada dahil sa landslide. At yan ang mahigpit na minomonitor hindi lamang ng Baguio City kundi pati na rin ng probinsya ng Benguet. Yan muna ang latest. Maraming salamat, Mon Gualvez, live at exclusive mula sa Tublay, Benguet. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.